Paano nga ba mag-format ng laptop o PC kahit hindi ka marunong? Let's start. Dahil matatapos na ang support ni Microsoft sa Windows 10 sa darating na October 2025, panahon na rin para mag-upgrade ka ng iyong computer sa Windows 11. Sa tutorial na ito, ituturo ko kung paano ito gawin. Mga kailangan: USB flash drive, at least 8GB, at mouse. Sa unang parte ng ating tutorial, kailangan nating gumawa ng Windows 11 installer. Sa iyong computer, i-open ang iyong internet browser. Then, i-search ang Windows 11 ISO download. Sa results, i-click ang Download Windows 11 sa Microsoft website. Then, scroll lang pababa at i-click naman ang Select Download. Piliin lamang ang Windows 11 Multi-Edition ISO. Then click Download Now. Sa Select Product Language, piliin ang English. Then click Confirm. Then click 64-bit download. Hintayin lang na matapos ang pag-download ng file. Pag okay na, i-search naman ang Rufus download. Sa results, i-click ang Rufus, Create Bootable USB. Then, scroll lang pababa at i-click ang Rufus download link. Hintayin lang na matapos ang pag-download ng file. Pag okay na, i-close na ang internet browser. Isalpak na sa iyong computer ang iyong USB flash drive. Make sure na walang laman ang iyong flash drive. Kung meron, i-backup mo muna ito dahil ipo-format natin mamaya ang flash drive. Pag okay na ang iyong flash drive, i-open naman ang Rufus. Sa device, automatic na makikita ni Rufus ang iyong flash drive. Next, sa ISO image, i-click ang Select. Then, hanapin ang Windows 11 ISO file na dinownload kanina. Pag okay na, i-click na ang Start. Then click OK. Then, i-click ulit ang OK. Hintayin lang na matapos ang process. Medyo matagal po ito, kaya magkape ka muna. Pag okay na, i-click lang ang Close. Next, i-open ulit ang iyong internet browser. At pumunta sa link na ito. Nasa description din po ang link. Then, i-click ang download. Hintayin lang na matapos ang pag-download ng driver. Pag okay na, i-close na ang browser. I-extract ang driver. Next, i-open ang driver folder. Sunod, kopyahin naman ang driver folder. I-open ang iyong USB flash drive. At i-paste ang driver folder. Next, isalpak na ang flash drive sa laptop o PC na iyong ipo-format. Then, i-restart ang iyong computer. Sa sandaling dumilim na ang screen, walang tigil na pindutin ang F2 sa iyong keyboard. Kapag nagawa mo ang step sa taas, makikita mo ang Setup Utility. Gamit ang right arrow key, pumunta sa Boot tab. Then, gamit naman ang down arrow key, iselect ang iyong USB drive. I-press naman ang F5 para maging number 1 ang USB drive. Pag okay na, pumunta naman sa Exit. At pindutin ang Enter sa iyong keyboard. Sa Save Configuration Changes, i-press lang ulit ang Enter sa keyboard. Magre-restart ulit ang iyong computer. Kapag nakita mo ang Windows 11 setup, ibig sabihin nito, nag-boot na ang iyong computer sa iyong USB bootable drive.
Kung naka-laptop ka at di gumagana ang touchpad, gumamit muna ng mouse. Mas okay yung mouse na may wire. Sunod, i-click na ang next. Then, sa keyboard settings, i-click ulit ang next. Sa select setup option, i-check lang ang I agree. Then, i-click ulit ang next. Then click next again. Then click install now. Sa license terms, i-check lang ang I accept. Then, i-click ulit ang next. Sa type of installation, select custom. Sa where do you want to install Windows, may dalawang pwedeng mangyari. Una, may na-detect na hard drive ang computer. Pangalawa, wala itong na-detect. Kung merong na-detect ang computer mo, wag mo nang gawin ang step na ito. Kung wala namang na-detect na drive, tulad ng nasa ating video, then, sundan lang ang aking steps. I-click ang load driver. Then click browse. Sa step na ito, kailangan talagang gumamit ng mouse. Next, i-click ang USB drive. Then, i-click ang driver folder. Ito po yung driver na dinownload natin kanina. Next, i-click ang OK. Then click Next. Hintayin lang na matapos ang pag-install ng driver. Pag okay na, makikita na lumabas na ang hard disk drive ng iyong computer. I-delete lamang lahat ang drive partition. Kung may mga files ka pa sa iyong computer na mahalaga, dapat i-backup mo muna ito dahil walang matitira sa files nito. Pag okay na, i-select lang ang drive, then click Delete. Then click OK. Magiging unallocated space na ang label ng drive na na-delete na. Ulitin lang ang steps ng pag-delete sa mga natitira pang drive. Pag na-delete na ang lahat ng drives, magiging isang unallocated drive na lamang ito. I-select ang unallocated drive, then i-click ang Next. Hintayin lang na matapos ang installing Windows. Medyo matagal din po ito ng konti, depende sa kung gaano kabilis ang computer mo. Pagtapos na ang installation, magre-restart ang iyong computer. Hayaan lang ito. Sa country or region, i-select ang Philippines. Then, i-click ang Yes. Sa keyboard layout, i-select ang US, then i-click ang Yes. Sa Add Keyboard Layout, i-click lang ang Skip. Sa Connect to a Network, i-click lang ang I don't have internet. Sa Enter Your Name, i-type lang ang gusto mong pangalan ng iyong computer. Pag okay na, i-click ang Next. Sa password, i-type lang ang gusto mong password. Kung wala naman, i-click lang ang Next. Sa privacy settings, ino lang lahat ang mga option. Pag okay na, i-click ang Accept. Hayaan lang ulit ang iyong computer. At matagumpay mong na-reformat ang iyong computer. I-check naman ang iyong computer. Kung wala itong sound, di gumagana ang touchpad, o kaya naman malaki ang display at medyo lag, then, kailangan mo itong i-update. Sa pag-update ng computer, kailangan mo ng internet. Pag connected ka na sa internet, pumunta sa search at i-search ang update. Next, i-click ang Check for Updates. Hayaan lang na matapos ang pag-check ng updates. Makikita ang download and install pag ready na ang mga update na dapat mong downloadin sa iyong laptop o computer. Hintayin lamang na matapos ang pag-download at install ng lahat ng available updates. Medyo matagal ito, kaya hayaan mo na lang muna ang iyong computer. Pero kung mabilis naman ang internet mo, mabilis lang ang pag-download ng mga update. Pag na-download na ang lahat ng available updates,
automatic na din itong i-install ng iyong computer. At pag na-install na din ang lahat ng updates, hihingi din ng restart ang iyong laptop o computer. I-restart lamang ito para makumpleto ang installation ng lahat ng updates na kinakailangan ng iyong computer. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Kung may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.